Magandang araw pong muli sa bawat isa sa atin at welcome po sa araw-araw na pagpapala. Ay patuloy tayong humihingi ng paggabay sa Panginoon upang patuloy nating maranasan, makita kung paano natin ma-enjoy ang pagpapala ng Panginoon araw-araw. Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, sa araw na ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo. Dalangin po namin muli ang iyong pagsama sa amin ng iyong presensya upang kami po ay makapagbulay at muli ay makita namin, Panginoon, ang iyong nais, ang iyong katotohanan, ang iyong pagbubukas ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Ama. Samahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli magandang umaga po. At maligayang Pasko po sa ating lahat. Ito na po ang panahon ng ating pagsasama-sama. Itong panahon na ito ay nagdudulot ng kagalakan sa bawat isa, pagsasama-sama ng pamilya, mga madalas na gathering, pero madalas din nating marinig na Jesus is the reason for this season. Totoo naman na si Jesus ang rason, ang pagkapanganak ng Panginoong Jesus, ang rason kung bakit natin isineselebrate ang panahon na ito. At nawa po sa ating mga gatherings ay patuloy nating ma-incorporate ang presensya, ang dahilan ng bakit merong ganitong mga celebration. Amen po. Dalangin ko po na maranasan ng bawat tahanan ng kasaganaan na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat nananampalataya sa Kanya. Yan po ang aking dalangin. At bukod dito ay ilang araw na lang din naman. Wala na pong isang buwan, ay ilang araw na lang ay magtatapos na po ang 2023. Yes, 2024 na. Wow! Kumusta po ang 2023 natin? Marahil sabi ng iba, wow, victorious! Yes, dahil yan po ang ating battle cry, We have the victory. Nagkaroon tayo ng marami sa atin ang nag-enjoy sa victory na idinatal ng Diyos sa buhay natin. At marami tayong natanggap mula sa Panginoon. So marami sa atin ang talagang nag-leaping in joy, yung tumatalon sa tuwa. Ngunit marahil meron din namang ilan sa atin na nagsasabing, parang kulang pa. Meron pa akong hinihingi na hindi ko pa natatanggap. Well, hindi naman po ibig sabihin na kung dahil matatapos na ang 2023, ay tapos na ang Diyos. So kahit na ilang araw pa yan, meron pa. Meron ka pang mararanasan. Or kahit naman matapos na ang 2023, hindi po ibig sabihin na tapos na ang Panginoon sa atin. Ibig lamang pong sabihin niyan ay muli ay may bagong chapter. Amen? Alam nyo, sa pagbubukas sa pagtatapos ng taon, ay dapat hindi tayo nalulungkot. Hindi ito nagdadala ng kalungkutan sa atin. Bagkus, dapat na nagdadala ito ng excitement sa atin. Whether lahat ng hiningi natin sa Panginoon ay natanggap natin o hindi, it doesn't mean natapos ang kwento ng buhay natin. This year, and every year, yung panimula ng taon, ay naglalagay din nagsasabi din sa atin o nagsisignify din sa atin ng new beginning, bagong panimula sa buhay natin. Yes, this year might not be the best year that we have, or probably this year, sabi ko nga, yung iba siguro, wow, leaping in joy, Kapatid, hindi ibig sabihin that you were satisfied this year, you have so much victory this year, next year, tapos na. Hindi, magsisimula uli ang mga bagong tagumpay na idadatal ng Diyos sa buhay natin.
Dapat na-excite tayo every time na, wow, New Year na, wow, another chapter, di ba? Para dun naman sa mga, siguro nagsasabi, ay, Pastora, hindi dumating yung mga prayer ko eh. May mga prayer pa akong hindi natupad. So it doesn't mean, sabi ko nga, it doesn't mean tapos na ang Panginoon. It's another year. Another beginning or another chapter ng story ng buhay natin na kung saan another year of opportunities, another year of chances na makaranas tayo ng mga miracles uli ng Panginoon. Di ba? Kaya dapat na-excite tayo na, wow, it's a new year. And I believe that God has a greater plan for next year. This year, diniklara natin sa ating church that this year is a victorious year. Yes, this year is a victorious year. But I believe that next year is a better year ahead of us. Hinanda na yan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, di ba, napapansin niyo po ba na every year, nagkakaroon tayo ng letter to Jesus? O baka kayo po ay hindi pa nakaranas nito. Every year po ay nagpapasulat tayo ng letter to Jesus. Ano pong purpose ng letter to Jesus? Dito po ay isinusulat natin ang ating mga kahilingan. Those things that we expect from God. Those things that we anticipate God would bestow to us, ibibigay sa atin ng Panginoon. And makikita nyo po na kapag nagsulat kayo ng letter nyo kay Jesus, makikita po natin kung gaano namang katapat ang Panginoon sa bawat hiningi natin as we keep on serving and worshiping God and obeying God, habang patuloy tayong naglilingkod sa Kanya, makikita nyo naman, wow, ito na ang tinugon ng Diyos. Ito. O, di ba? Kaya, yung pong mga hindi pa nakakaranas magsulat po kayo. Yung mga nagsusulat, magsulat ulit tayo next year. Dahil alam natin na meron pa tayo na aasahan mula sa Panginoon. And as we anticipate, tunay nga po na every year ay i-anticipate natin by faith. Kasi sabi ng Bible, di ba? Faith is the things that we hope for. No? Yan daw ang sandigan din ng mga bagay na inaasahan natin. Yung hindi mo pa nakikita pero inaasahan mo mula sa Panginoon. Wow! Kaya, habang nag-a-anticipate tayo sa mga great things that God is about to do next year. Pag pasok ng bagong taon, isigaw na natin yung tagumpay, isigaw natin yung pasasalamat sa Panginoon. Dalawang bagay ng pasasalamat sa nakaraang taon, pasasalamat sa 2023 because God has been good to us. Might not be, hindi nga siguro lahat ng gusto natin, natanggap natin. Pero, nandito tayo. Buhay, may hininga, kaya alam natin na may tagumpay tayo. At dahil dyan, ang 2024 natin ay magiging mas greater. Diba? So, magpapasalamat tayo. It's a shout of victory. Let's shout our thanksgiving, our gratefulness to the God of wonders, to the God of Abraham, Isaac, and Jacob, who was before, now, and forever, hindi nagbabago. Anong katapatan niya noon, anong kapangyarihan niya noon, ay siya ring nararanasan natin ngayon at patuloy na mararanasan. Kaya dapat po enjoy lang natin. And as we anticipate, hayaan po natin ang Philippians chapter 4 verse 19 ay magpaalala sa atin. Familiar sa atin ang verse na to. No? Alam kong pamilyar sa ating lahat. Sabi po din, and my God shall supply. Pero let me read it, the New Living Translation. Sabi po dito,
And the same God who takes care of me, si Pablo po ang nagsasalita, who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which has been given to us in Christ Jesus. Let this verse reminds us, as we anticipate, habang nag-a-anticipate tayo. Ang kinakausap niya po dito ay ang mga Philippians. Ang mga Philippians po ay ang naging giver po sa kanya, nag-support sa kanya sa ministry, financially nag-support sa kanya. On the previous verses niya, sabi niya, kayo lamang. Talagang naging supporter niya. So let that be a reminder to us that as we anticipate to God, huwag po natin kalimutang ibalik ang para sa Panginoon. Yung generosity, huwag po natin kalimutan because siya po ang patuloy na magbabalik sa atin yan. Amen? So anong tatandaan po natin mula sa Philippians 4:19? Ano po? Una, sabi doon, and this same God who takes care of me. The same God. So, ibig sabihin, sinasabi ni Pablo dito, yung Diyos na nangalaga sa kanya. Let us be reminded na yung Diyos na nangalaga kay Pablo, yung Diyos na itinuturo ni Pablo na powerful God, yung Diyos na great provider na sinasabi, great healer, yung Diyos ng Biblia is the same God who will take care of us next year. Di ba? So, mag-a-anticipate talaga tayo. Wow! Oo nga, no? Yung Diyos na yon na dakila, makapangyarihan, yung Diyos na yon na generous, yun ang mag-take care sa atin. Wow! Praise God! Di ba? And, pangalawa, sabi niya, and the same God who takes care of me will supply all your needs. Hindi niya sinabing konti lang, hindi niya sinabing kalahati lang, o 3/4 lang, hindi po all. So napakagandang imuni-muni. I-anticipate natin na, wow, oo nga no, yung Diyos, the same God who took care of Paul, ay siya ring Diyos na magsusupply daw ng lahat ng pangangailangan natin. Wow! Yes, kapatid, lahat. Walang hindi. Walang hindi. But, syempre, as we keep on trusting, dapat patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Kaya tayo nag-anticipate kasi nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya tayo umaasa because that is faith. We're trusting. And as we trust God, let's serve God also. Paglingkuran din natin ang Diyos na ito, na magsusupply ng lahat ng pangangailangan natin. No? Wala tayong kakailanganing hindi niya kayang ipagkaloob. Lahat po, pag-aari niya ang heaven and earth. Siya ang may-ari ng heaven and earth. Physical, emotional, spiritual needs, lahat po yan kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Kailangan natin ng kapayapaan. God is the true source of peace. Diba? Sabi, kailangan natin ng joy. God can turn, sabi ng Bible, God can turn our mourning into dancing. So talagang siya lang ang source ng lahat ng ating kakailanganin. Healing ba yan, kapatid? Siya lang din ang pwedeng magbigay sa atin. Amen? So muli, pangatlo, una sabi natin, same God will supply all your needs. Then sabi niya, this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which, saan daw manggagaling? From His glorious riches. Hindi sa pocket mo, kapatid. Hindi sa bulsa natin manggagaling. Hindi sa kaya nating computein. From His glorious riches. Ganun po kalawak ang kakayahan ng Panginoon para i-provide ang ating pangangailangan. Ang lahat ng kakailanganin natin next year. Kailangan ba natin ng wisdom para kailangan natin ng promotion? Lahat yan. Dagdag kapital sa negosyo, kaya ng Lord lahat yan. Karunungan para sa mga estudyante, kaya ng lahat. Opportunity ng trabaho, ang Lord pa rin ang source ng lahat yan. Bakit?
dahil sa kanyang glorious riches ng Panginoon. Yes, our minds are limited and put boundaries. Tayo ang naglalagay ng boundary, tayo ang naglilimit. But our God is limitless as we trust Him. So tapusin na natin. Sabi po doon, ulitin po natin, sabi niya, in this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which has been given to us in Christ Jesus. So let us always remember that we benefit from our faith because of the grace of God through Jesus Christ. Si Jesus ang dahilan kung bakit natin na-enjoy ang lahat ng bagay. Bakit tayo makaka-anticipate? Bakit tayo makakaasa mula sa Panginoon? Dahil lamang yan sa biyaya through Jesus Christ. So sa lahat po ng gagawin natin, ang Panginoon ang dahilan ng ating tagumpay. Amen? So pagkatiwala po natin yan at let us anticipate great things mula sa Panginoon for 2024. Amen? So, manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nag-a-anticipate ng mga dakilang bagay na gagawin mo next year. Marami kang pwedeng gawin, mga dakilang bagay. Umaasa kami, Panginoon. Lord, alam namin na hindi ito dahil sa aming kakayahan, kundi dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong kapangyarihan. Ikaw, O Diyos, na tapat, ay siyang patuloy na magbibigay sa amin ng dakilang pag-asa para sa susunod na taon. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat tahanan. Dalangin ko po ang kagalakan, kapayapaan, kaligtasan, kagalingan sa bawat tahanan, Panginoon, na nakatunghay ngayon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang masaganang hapagkainan itong panahon ng itong season na ito, Panginoon. Marami pong salamat. Kayo po ang mapapurihan sa bawat buhay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magkita-kita po tayong muli dito sa araw-araw na pagpapala. God bless you all.